Dahil nga sa sunod-sunod yung ulan nitong mga nakaraang araw, may mga piyesa na sa motor natin na kailangan ng kalikutin na nasisira dahil nga sa tubig ulan. Lalo na yung mga lumang motor kagaya ni Maxi. Kaya ngayong araw samahan nyo ako dahil aayusin natin to. At ang una nga natin gagawin itong signal light ni Maxi na kumukurap-kurap dahil meron siyang grounded. Pati itong sa harap ay nadadamay na kahit hindi mo pindutin ay kusa siyang umiilaw. At kadalasan na nga nangyayari sa akin to dahil nga butas dito yung sa signal light switch ni Maxi. Kaya binuksan ko na yung mismong switch at nakita ko nga dito na puro amag na yung tanso na nagko-contact doon sa may signal light. Puro amag na. Kaya nilinis ko na to gamit tong contact cleaner. Dahil ang maganda dito sa contact cleaner na to, fast acting siya at mabilis lang siya matuyo. Pati nga yung button, itong signal light ko, sinabay ko na rin para isahan na lang. Testing. Check. Wala. Check. Wala. Check. Wala rin. Kaya bago ko isara yung motor, nilinis ko muna lahat ng wirings gamit tong Marsh contact cleaner na pinadala sa atin. Ito na yung ginagamit ko kapag naglilinis ako ng mga kable-kable or kahit ano man na pwedeng linisin dahil pwede rin to sa mga maduduming pyesa. Tapos yung top box ko naman, naiipunan ng tubig kapag ka umuulan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, maglilimas ka talaga. Right, dito ko kasi nakikita yung leak sa loob. Dito pumapasok unti-unti. Nai-stock siya dito, tapos sisingit na siya. Tapos, bala ko na rin baklasin tong kada kantuan. Tapos lagyan ng seal. Bumili ako dito ng at saka elastosil. Kaya yung unang corner, binaklas ko na muna. At dahil nga pukpok method lang tayo, nagasgasan ko ng konti yung aluminum top box natin. Madali naman na siya tanggalin kapag natanggal mo na yung tatlong rivet sa kanya. Kung mapapansin nyo, may stock siya ng tubig sa loob. Na-confirm ko nga na dito nagmumula yung tubig na pumapasok sa loob. Kaya ibabalik ko na yung cover nito with sealant para naman hindi napasukan ng tubig tapos yung tatlong rivets. Kaya sana naman hindi na to pasukan ng tubig dahil sinigurado ko talaga na kompleto ng sealed yun. Sa iba, ganun lang din yung ginawa ko. Tinanggal ko yung tatlong rivets kahit wala naman silang leak. Nilagyan ko lang ulit sila ng mga sealant para sigurado na wala nang papasok sa loob na tubig. Pati yung ibang part na pinag-aagusan ng mga tulo-tulo kapag ka umuulan ay nilagyan ko na rin. Miski yung mga butas ng rivets nilagyan ko na rin para 100% sigurado talagang hindi natataga sa loob. Tapos yung mga preno ko naman nilubricate ko na para smooth na smooth siya kapag ka ginamit. Isa rin to kasi sa malambot dapat kapag ka pinipiga lalo't napapatakan siya ng tubig ulan at nangangalawang. Pati itong handbrake nilagyan ko na rin dahil minsan sa stoplight nagloloko kapag naka-go na. Lahat ng pwedeng i-lubricate, nilubricate ko na dahil lahat to natutuluan ng ulan at nangangalawang. Pati nga itong mga susian sobrang gaganit na kaya nilagyan ko nitong lubricating na JS40. Kapag ka kasi natuluan talaga ng ulan, dire-diretso ng kakalawangan yan at mahirap na gamitin. Kahit sa footpeg ko nilagyan ko na rin ng JS40. Dito guys sa kabila, ayun o, parang may sisiw sa loob eh. Try mo lang yan ng ganyan. Ayan, umuulan na. Ayan na. Wala na. So far, okay naman na yung motor natin. Nagamit na natin. Pero may mga kulang pa tayong gagawin sa kanya. Kulang, tapos gagawin. Aray ko. At na-test na rin natin kung may leak. So far, wala pa naman. Ayun lang, salamat.